Ito po muna ang ating pag-usapan dahil si John Vic tatakbo raw, presidente. Grabe, lumaki ulo nitong mama na ito, no? Hindi ba? Wala ko You inaano know, he just said he's open. He's not closing his door. No, what you said, Secretary, was that you have the Okay. experience, the executive experience. Yes, being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about. Yeah, grabe ito. Ang lupit nito si pwede na daw siyang tumakbo dahil open daw siya para tumakbo bilang presidente dahil nga nabuksan na yung mata niya eh. Nabuksan na yung mata niya rito sa politika at dahil siya yung naging executive, naging secretary, lumaki na rin yung kanyang vision. Sasaglit ka pa lang naging secretary, pambira. To make it how it runs, what makes it difficult, who are the best people around, what to look for, look out for, what are the red flags, what are the friction costs around. Dami niyang alam. Meron na siyang experience bilang executive department. So, bentahe. Dami niyang alam, di ba? Nakikita nyo? What makes it difficult, what makes it easy. Those things are what you learn firsthand. See And, it ganito, firsthand. and knowing all that, it didn't scare you away. No, it's one of the most thrilling experiences you can ever have, is to serve in the cabinet. Because you're in the room where decisions are made. And showing up in that room means a lot. Even just listening means a lot. So does that, did your being in the cabinet, has it increased the chances or the openness of your mind to a possible run in 2020? It's always been open. I cannot lie to you. But whether or not I will is the question. So. You did Fair say, enough. Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remulias to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 40. Wow, ang lupit. Ang lupit pala nito si Remulla. 40 years na silang magkaibigan ni Bongbong Marcos, no? Open daw siya, no? Open daw siya sa pagiging standard bearer ni Bongbong Marcos. Ganyan din naman si Risa, di ba? Open din siya. So, posibleng tumakbo. So, ito yung mga napupusuan na tatakbo si John Vic at saka si tsaka si Risa, no? Isa yan sa kanilang tinitingnan. Pero alam nyo, di ba? Parang ganyan kasi minsan merong, this is not to insult everybody, no? Pero minsan yung iba, nagkaroon lang ng cellphone, nagkaroon lang ng camera, vlogger na. Yung iba, nakatungtong lang sa gym, isang buwan pa lang sa gym, gusto nang maging bodybuilder. Wala namang masama sa pangarap. Okay lang po yan. Pero pagdating sa pangarap mo, pagdating sa politika, ibang issue yun. Kasi wala ka pang nagagawang mabuti sa Cavite. Ayaw nga sa'yo ng tao. Ewan ko totoo ba yung nababalitaan natin? Ayaw ng tao sa Cavite, sa Remulla. Ang gusto raw doon, Revilla. Tapos tatakbong presidente. Tapos dikit kay Bongbong Marcos. Yan ang magiging issue. Dikit kay Bongbong Marcos. 40 years pa, pinagmamalaki niya. 40 years na raw sila magkaibigan ni Bongbong. O anong issue doon? Eto. Yes. No, 79 pa kami magkasama. So more than. Would an endorsement of President More than 40 years. Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Yo, ang tanong, big thing ba sa'yo kung i-endorse ka ni Bongbong Marcos? So ito, isa pa tong pumupustura. Pareha sila ni Risa, pumupustura na maging standard bearer, tatakbo presidente kasi ang linaw-linaw. Hindi ako tatakbo kung hindi ako i-endorso ni presidente. Sa madaling salita, parinig yun. Oo, parinig yun, nagpaparinig. Baka naman i-consider mo ako. O, di ba? Sila pang hindi magkasundo, di umano ni Torre. Yan din ang pinapaugong. Alam mo, kakaisip nila ng kakaisip. Baka mamaya, pati si FLM, patakbuhin na nila. Si Tito Soto, o baka mamaya si Joey, si Bigso. Hindi ko na alam kung sino pa gusto nilang patakbuhin presidente, si Vice Ganda. Lahat pagsamasamahin nyo na para kalabanin si Sara. Hilong-hilo na po sila. Hindi na nila malaman ng gagawin. Ang lupit talaga ng pagkakataon ngayon. Grabe. Kung ikaw, you're outsider, titingnan mo yung ginagawa nitong mga ito, sabi ko, grabe ka desperado, no? Ang dami po talagang gustong umepal. Pero alam naman nila, wala silang kapanapanalo. Ooh, that's new. With its negative ratings, how Yan ang matindi. Yan ang matinding tanong. With these negative ratings. negative ratings, how can that endorsement mean anything? Ang ganda nung tanong na yon. Yung negative ratings ni Bongbong Marcos.
At least umamin yung One News. O ito, under News 5. Negative na si Bongbong. Bakit gusto mo endorsement? Pera! Machineries. Kung tawagin nila in English, machinery. In English, connection. In Tagalog, pera. Pera yan. Yan yung nakaupo di ba? So pagka ikaw ang pinatakbong presidente, matalo man si John Vic or matalo, hindi mo kasi mananalo to. So kung matalo o matalo, panalo sa pera. O, di ba? Eh, Oh, ayusin mo, sagot. Baka magkamali ka, hindi ka, yung postura mo, hindi ka kuhanin ni Bongbong Marcos. I It's I the serve ano, at the it's the it's a family thing and it's the confidence network, thing. it's the machinery. Yan. It's the network, it's the machinery. Pera. Siyempre yung network. Ano ba yung network? Connection. Connection sa mga negosyante. Malalaking mga trilyonaryong negosyanteng nagbibigay sa mga politiko. Machinery. Oh, you're so cynical. Yes. Can't you be positive, diba? We're here trying to paint a rosy I've been picture in you. this- I've whatever I been say, in you're this always chair You're and- incredible. You're incredulous right away. a realist. Diba? You're incredulous. I'm trying to Well, I'm trying to because talk in poetry. You beat me up with prose. Diba? So would it be safe? Hindi ka makasagot, di ba? Bakit gusto mo yung endorsement? Yung iba, palayo na kay Bongbong Marcos, napapansin nyo, yung iba dumidistansya na. Ikaw gusto mo pang lumapit. Alisan mo ng power si Bongbong. Kunwari, ma-impeach yan. Kunwari lang hindi ko sinasabing sana mangyari. Kunwari biglang mamatay. Tingnan mo yung mga yan. Talikuran lahat yan. Balimbingan, kaliwat kanan, balimbingan. Ipagdasal ninyo, hindi mamatay si Bongbong Marcos. Pag namatay yan, kaya kung may tanggal, naalis bilang presidente, legal way I'm talking about legal ways. Natanggal. Tingnan mo, lipat yung mga yan. Tingnan ko kung gusto pa nilang idikit yung pangalan nila kay Bongbong Marcos. Mga oportunista rin ako itanong ko, John Vic, ganun ka ba? Ganun ka ba, John Vic? Tayo naman nagtatanong lang. Pero magkakasubukan dahil ang mga politiko, traidor. Baka nga may trinaidor tong Hindi nyo ba trinaidor ang Rebilla? Ako tatanong lang. Hindi nyo ba trinaidor ang Rebilla? To say that if That you was get poetry. so if you get the BBM's No, endorsement, let's not go there. Let's not it'll go there. Kita mo? Hindi niya kaya. Ayaw niya yung topic. increase your Let's not go there. Speculative good, na. Sige. Good work will always Baka sell wala na itself. natin si Secretary Good kasi luck. baka Ay nako. So eto yung mga klase ng mga sekretary. Ako nga duda pa kung itong sekretary na ito ay isa doon sa binabanggit ni nasa listahan ni Lebiste kasi sabi niya 'di ba may 5 nakaupo ngayong sekretary nasa listahan ng Cabral Files. Sa madaling salita, may nakaw. Hindi ko alam kung isa siya doon. Pero ito yung titingnan natin. Naging sekretary lang kala mo alam niya na pagiging executive. Baka nga kahit sa barangay Tanod hindi manalo ito. Pwede siguro pag ang election PTA, 'di ba? PTA. Pero president, ang bilis naman ata lumaki ng ulo nito si John Vic. Hindi kasi iba kasi po ang president. Yung president una may talagang heavily connected ka diyan. Mahal ka sa bawat sulok ng barangay. Hindi ka pwedeng malakas lang sa Cavite. Dapat sa mga kasulok-sulukan na barangay malakas ka. May sino ba to si John Vic? Bago siya kinuhang sekretary ni Bongbong Marcos. Yes, kilala sila sa Cavite. Pero Cavite is Cavite lang. Kahit sabihin natin vote rich ang Cavite, napakalayo nun. Alam mo, yung ganitong klase na yung lumaki ang ulo, kahit sabihin kinukonsider na hindi, don't even consider it. Meron nga mga vloggers, naging vlogger lang, gusto nang tumakbo. Gusto nang tumakbo senador. Pambira, wala pang ang 1 million yung subscribers mo. Yung ba, alam mo, grabe ang pagiging sakim sa pera, kapangyarihan. Nabubulag ka Hindi mo na nakikita, ano ba talaga yung kalagayan ko?